Amen. So, doon ay duha ka Roman numeral sa message 3 mga igsoon. O kining duha ka Roman numeral nagsulti kanato why we need to take Christ as our person aron nagsulti nato sa hinungdan mga igsoon. Ngano ato mangyong himuon si Kristo nga atong persona. First, it is for our highest and richest experience of Christ. Second, it is for the church as one new man. Man, so kagapon ningon si brother nagapon na niya ato dayong hibis. Ningon to si brother Juros nga tanang pinili sa Dios pangitaan yung paagis Dios nga maluwas. Maluwas gyud. Niya tanan pong nagyanak pag-usab, nakasinati gyud at least nakasinati gyud Kristo. Pero ang question is it highest? Is it richest? Dato ba? Habog ba og dato ang atong pagsinati kang Kristo? So giyatagan tag pattern sa D1 unsaon pagsinati kang Kristo nga persona. Una atong Ginoo mo'y pattern. Ingon siya nga the Lord himself is almighty na day siya. Almighty siya pero he declared that he could do nothing from himself because instead of living by himself, he lived by the Father as his person. Siya ay pattern. Makahimo siya kay Almighty man. Pero gipili niya nga ang amahan mahimong iyang persona. So doon na day posibilidad. Doon posible data makakinabuhi nga si Kristo mo'y atong persona kay ang atong Ginoo iya maning nahimo mga igsoon. Then ang sa dito og D3 gipakita nga ang paghimo kang Kristo nga atong persona dunay kalabutan sa Galacia 2:20 ug sa Ephesians 3:17. Sa Galacia 2:20 nagisgot nga gilansang nako sa cross uban ni Kristo. Pero sa Episo 3:17 yun siya nga magbalay si Kristo sa atong kasing-kasing. Amen. So ang pagbalay ang sang Kristo, pabalayon ra si Kristo sa atong kasing-kasing. Unya kay ang pagbalay sa atong kasing-kasing ni Kristo kay may kalabutan manining duha. Strengthening lig-unon ang tao sa sulod o papuyon si Kristo sa atong kasing-kasing nga naglakip sa atong espiritu hunahuna pagbati pagbuot og konsensya hunahuna pagbati og pagbuot mo'y nagpasabot sa kasing-kasing. Men so nagpasabot yay nga gikan sa atong espiritu kinanglan mo abanti pa si Kristo sa atong hunahuna pagbati og pagbuot. Gingnan ta sa ang 2 Timoteo nga si Kristo naa sa atong espiritu. Pero kinanglan manaa siya sa atong hunahuna pagbati pagbuot sa Episo 3:17. Amen. So ang tuyo day sa Ginoo nga mo kailap siya sa atong hunahuna pagbati og pagbuot. Amen. Kung lig-on kuno ang atong espiritu, posible siyang mukailap sa atong hunahuna pagbati og pagbuot. Pero kung lig-on ang atong hunahuna pagbati og pagbuot kaysa atong espiritu, magbuhuna atog yung kaugalingon mo express. Dag-on gyud ang espiritu. So mag-una gyud ang kalag, mag-una ang opinion, mag-una ang pagbati, mag-una ang pagbuot. Pero giingnan ta nga si Pablo nagampo nga ingon siya nga I bow my knees. Men ang iyang pagampo di lang gamay nga butang with bowing of knees kanang nagluhod aron maligunan ang atong tao sa sulod. Dayon sa 17 mo
makabalay si Kristo sa atong kasing-kasing. Amen. So, i-strengthen ang atong tao sa sulod. Niya ang pag-strengthen, we need to call on the name of the Lord. Not only panagsa, kundi kanunay. Confess our sins. Ask Him to forgive our failures and cleanse us with His precious blood. Amen. The more we call on the name of the Lord, the more we will be filled with Him and the more we will be strengthened into our inner man. Amen. So, kung strengthened, nalig-una na atong tao sa sulod, mukailap siya sa atong hunahuna pagbati ug pagbuot. Amen. So, then, sa D4 o D5, nagisguta po og pagsulob sa bagong tao, unya sa D5, gi-apply, gi-experience gyud ni Paul ang bagong tao. Ano man, sa D4 o D5, put on the new man sa Colossians. Di lang life si Kristo, kundi person usab. Amen. So ang gisgutan din nga si Paul ang adunay panginahanglan nga himo na tong persona si Kristo og di lang kinabuhi kay ang iglesia dai dunay duha ka kining duha ka aspeto sa iglesia, kining kinabuhi lawas og bagong tao ang na may kuan kay siya kanang close kuan kayo siya sa kalambigitan. Ingon nga lawas na kinanglantag nga kinabuhi og ingon nga persona, ingon nga bagong tao na kinanglantag kang Kristo nga persona mga igsoon. Unya kay aron mahimong persona isulob man si Kristo. Niya ang pagsulob niya kay ibutang man siya sa atong unahuna pagbati og pagbuot. Then, sa Romans 15:32 o Philemon 14, ingon siya sa mga balaan nga, miadto siya sa mga balaan, may bisita siya sa mga balaan through the will of God. Wala siya moadto by his own desire, through the will of God. Then, sa Philemon, ingon siya nga, but without your mind, diya sa kanamanggong sa body o sa human, corporate living na. Nagkinahanglan na data, ang ato dayong living karon dili lang individualistic living. Bahala na sila. Dili day kung nakailata sa body o sa human, nata, nagtagad na ta sa corporate living. Niya kaning corporate living, nagtagad po sa mga balaan. Munang niingon si Paul nga, but without your mind, I did not want to do anything. Wala siya mubuhat og bisan unsa, gawas. Kung wala tong hunahuna sa mga igsuon. So nagpasabot nga, nagpakigambitay siya sa mga balaan. Doon ay fellowship. Doon na siya ay communication sa mga balaan. Amen. So ang pag-adto niya sa iglesia, pampamisita sa mga balaan with the mind of the saints. Amen. So, kay kung buhaton kuno niya nga wala ang hunahuna sa mga igsuon, it is voluntary. Pero kung it is of necessity. Panginahanglan gyud niya. Amen. So, nakakuan ba ta mga igsuon? Kung madto ta muuban ta sa lihok sa Ginoo unya, kung apil nata sa fellowship, ato na nang it is not voluntary but necessity. Panginahanglan na gyud nga moadto ko mingigso na usahan nga mamisita. Unya nausahan man to. It is of necessity nga muuban gyud ko. Men kay nausa ko sa hunahuna sa mga balaan. Pero kung wala mga igsoon, it is only voluntary. Muadto ko karon ato dito sa namatyan. Voluntary ra. Pero giusahan, giambitan, gi-fellowship. Amen. Nausa sa unahuna sa tanang mga igsoon.
Man, it is of necessity mga igsoon. Panginahanglan yun nga naa ko dito. Kay naa sa unang-una sa mga igsoon. It is a corporate living mga igsoon. Man, so daigo ng Ginoo nga ang ma-work, mabuhat man kuno or pag kinabuhi ingon nga persona, it is a matter of corporate living. Is a matter of corporate iniusa kini nga pagkinabuhi o pag-decide ay mga igsoon. Men sa D5 ang paghimo ni Kristo nga persona may kalabutan sa pag-decide, sa pag-decision. Unya kaning mo decide ay mga igsoon, bisan personal nato ning magnegosyo or manarbaho, dili day pud ta dili di ay personal ra. Kay in the body and in the new man walay personal. Nagisgot dire, you may trying to decide to conclude whether you open a factory or become an educator. Man, kini nga there is a kind of living here dunay kalabot sa pagkinabuhi, or if you say that you are part in the new man, kung kakita ta nga bahin ta sa new man, you will not decide by yourself as the person. You will want to take Christ as your person together with all the other parts in the new man. Man, so makaturonganon gyud ay nga bisag magtrabaho, magnegosyo, dili ra ta makaingon nga personal kung nakakita ta sa new man mga igsoon. Man, maingon nada gyud ay fellowship. Oh Lord Jesus. So sirit magita kay personal ra. Pero diri nothing is personal. Kay mo decide ta together with all the other parts in the new man. Man, so daigo nang Ginoo mga igsoon. Kini nga living sa kung nang gikaingon sa sinugdanan, high and rich. Habog na ni og dato mga igsoon. So actually dili pod buot si Satanas, babagan pod niya ani nga ulangon ta kay di man siya buot nga mo dayag ning one human. Ngita siya paagi, pero salamat sa Ginoo bansayon ra kita kay sa Ephesians until sa D6. We need to put on the new man until we all arrive. Man, so magbansay ra kita, put on until we all arrive. At the oneness of the faith of the full knowledge of the Son of God, at a full-grown man, at the measure of the stature of the fullness of Christ. Man, so until, padayon kita mga igsoon, until moabota sa habog na sukdanan, kanang full-grown man, measure of stature of the fullness of Christ. Amen. Kanana hiniusa na nga pagkinabuhi mga igsoon. Uban kita kanunay sa mga balaan. Kay mugawas, mulugwa, buot yun ang Ginoo mulugwa ni nga bagong tao. Iyan ang gipakamatyan, ayang kamatayon o pagkabanhaw para to sa pagpalugwa sa bagong tao. So, sa kabahin pagtapos sa daang tao, sa kabahin pagpalugwa sa bagong tao nga si Kristo mga igsoon. And if there is a full-grown man, then there will be definitely the measure of the stature of the fullness of Christ. If you take Christ as your person, then you will surely take Him as your life. Taking Christ as your person is for the new man, whereas taking Christ as your life is for the body. So, dahil ko ng Ginoo, ang buot niya nga mahitabo, madayag ang bagong tao kay dunay living sa new man nga mao ang righteousness o holiness. Actually, buksan ko maigsoon kay doon na ragay possibility, usa ragay possibility nga atong decision dili palpak, o atong decision matarong o balaan, kana ragay magsulob kang Kristo nga bagong tao. Kay kung dili gani, naag na kakikibat nga failures and righteousness, doon na kung natural ta, pero kana rag yung
pagsulob kang Kristo nga bagong tao nga ang atong decisions matarong, atong decisions dili mapalpak, ang atong living is a living of righteousness and holiness. Daigo ng Ginoo mo igsoon.